Sa nakaraan ng ating video, ay inatake ni Shu si Duan Mo Huangqi gamit ang kanyang espada, na nababalot ng white flames, pero sinalungalang ni Duan Mo Huangqi gamit ang kanyang kamay ang pag-atake ni Shu. Kung saan ay hindi din niya binitawan ang espada ni Shu, hanggat hindi siya nababalot ng white flames nito, at matapos nga siyang mabalat ng white flames, ay tinanong ni Shu kung ano ang binabalak niyang gawin, pero naupo lang naman ito sa kanyang harapan. Samantala sa heart tribulation nga ni Duan Mo Huangqi, ay sinabi na ang mga Death Corps, ay ang mga mandirigma na niyayakap ang kanilang kamatayan. Kung saan ay isang utos lamang mula sa kanilang master ang kailangan, at agad na magtutungo ang mga ito sa kanilang misyon, at kahit pamamatay sila sa misyon na yon, ay wala silang pinagsisisihan. 1,000 taon ang nakalipas, ay nag-cultivate ng 3,000 Death Corps ang dating hari ng Luniverse, sa pagnanais na pag-isahin ang buong Luniverse, at ang mga Death Corps na ito ay pinapadala ng hari sa iba't ibang direksyon o lugar sa Luniverse, upang sakupin ang lahat. At kahit pa nagkakaroon sila ng magandang resulta sa kanilang misyon, ay hindi naman mabilang ang namamatay sa kanila sa bawat misyon, hanggang sa 100 Death Corps na lang ang natitira. At nung mga panahon na yun, ay halos mapagkaisa na ng dating hari ang buong Luniverse, at tanging ang western part na lang ang natitira, kung saan ay matatagpuan ang Qing Kingdom. Kaya naman inutusan ng dating hari ang natitirang 100 na Death Corps, upang magtungo sa western part ng Luniverse at maglunsad ng surprise attack, at ang misyong ito ay tinawag nilang codename, Decapitation. Agad namang nagtungo ng western part sila Duan Mo Huangqi noon, kung saan ay sinabi nga niya na walang naging problema sa palihim nilang pagpasok dito sa West State, at dahil nga daw yun sa pinangunahan ng kanilang hari ang isang hukbo, upang pukawin ang atensyon ng Qing Kingdom. Pero inabutan nga niyang abala ang kanyang mga kasamahan, kaya naman agad niyang tinanong ang mga ito kung ano ang ginagawa nila, at sinabi nga ng isang ito na pinangunahan daw ng 6th brother nila, ang pag-ukit sa kani-kanilang mga pangalan sa Mountain Shaking Armor. Na agad namang kinagalit ni Duan Mo Huangqi, dahil ang Mountain Shaking Armor nga daw ay ipinagkaloob sa kanila ng hari, kaya paano nila nagawang iukit ang kanilang mga pangalan dito, sabay sabi na sigurado umanong matapos ang digmaang ito. Ay sinabi naman ng isa na wag umanong masyadong seryoso si Duan Mo, dahil malamang sa ito na din ang huling laban na kanilang haharapin, pero dahil umabot na nga daw sila sa puntong ito, ay tinanong niya kung ayaw man lang daw bang mag-iwan ni Duan Mo Huangqi, ng alaala patungkol sa kanila. At agad na nga lang ding nagdilim ang muka ni Duan Mo na natahimik, matapos sabihin nito na inukit lang naman daw nila ang kanilang pangalan, at basta hindi masisira ang magic seal ng armor, ay sigurado umanong hindi magagalit ang hari sa maliit na bagay na ito. At ilang sandali nga ang nakalipas, ay tinanong ni Duan Mo Huangqi, kung bakit ang pag-iwan ng alaala ang iniisip nila, at kung bakit hindi ang kanilang buhay o kaligtasan ang isipin nila. Sabay sabi na, pinapangunahan daw ng hari at founder ng Sword Pavilion ang pangunahing hukbo nila sa digmaang ito, kaya wala silang aasahan na pwedeng makatulong sa kanila sa misyon na ito. Pero ang layunin nga daw nila, ay pasukin ang last defense o palasyo ng Qing Kingdom, upang patayin ang hari ng kahariang ito. Bukod doon ay 100 nga lang daw sila, laban sa libu-libong nagbabantay sa palasyo ng Qing Kingdom, kaya naman hindi magiging madali para sa kanilang lahat ang laban na ito, dahil tila naglalakad umano sila patungo sa mga pangil ng kamatayan. At sinabi nga ng isa, na hindi ba sapat na dahilan yun para iukit nga nila ang kanilang mga pangalan sa Black Armor, dahil kung hindi umano ay mahihirapan na silang hanapin ang isa't isa kalaunan, sa bundok ng mga bangkay na mamamatay sa digmaang ito. At bigla na nga lang nagulat si Duan Mo Huangqi, nang pinagtulungan nila ang 6th brother nila, dahil sa galit sa kanyang mga sinabi, at sinabi nga ng mga ito na bawiin daw niya ang mga binitawan niyang salita, pero bigla namang humingi ng dagger si Duan Mo Huangqi sa kanila. At sinabi nga ng mga ito na wala umanugan problema, sabay hagis sa isang maliit na patalim, at matapos itong masalo ni Duan Mo Huangqi, ay agad niyang hinubad ang kanyang black armor, at nagkunwaring inuukit ang kanyang pangalan. Samantala sa West State naman, ay abala ang ating bida na tinitignan ang bawat black armor, kaya naman agad na tinanong nila Zhang kung ano daw ang ginagawa ng kanilang hari. Pero sinabi lang naman ito, na tanggalin umano nila Zhang ang kanilang armor at tignan kung may mga nakaukit na pangalan, mula sa mga miyembro ng Death Corps ayon na din sa sinabi ni Duan Mo Huangqi.
Sabay sabing, kung meron umano nag-iisip o iniisip na masyadong astig ang black armor na sinuot ni Duan Mo, ay pwede silang magtungo sa ating bida upang ipalit ito, at agad na nilang tinignan ang kanilang mga black armor, kung saan ay natagpuan nga nila ang mga nakaukit na pangalan. Matapos nito ay agad silang nagtungo sa ating bida, at sinabi na wala umanong pangalan na Duan Mo Huangqi ang nakaukit sa kanilang mga armors. Kaya naman sinabi ni Shu na nakakapagtaka umano ito, dahil maging ang mga natitirang mountain shaking armor sa kanya, ay wala ding Duan Mo Huangqi na nakaukit, sabay tanong kung hindi daw kaya iba ang inukit ni Duan Mo, o hindi talaga siya nag-ukit ng pangalan niya. Habang si Duan Mo Huangqi naman, ay patuloy pa ding nababalot ng white flames ng ating bida, habang nakahigi ito sa sahig o semento. Samantala, sa heart tribulation naman ni Duan Mo Huangqi, ay sinimulan na nila ang pagpasok sa Qing Kingdom, kung saan matapos nilang mapatay ang mga bantay, ay agad nilang pinaakyat ang iba pa nilang kasamahan. Sunod ay nagmadalingang nagtungo ang mga ito sa direksyon ng palasyo, at dito ay sinabi ni Duan Mo na kailangan nilang mag-ingat, at umiwas muna sa labanan hanggat maaari, dahil ang mga sundalo na kanilang madadaanan ay hindi ang kanilang target, at kailangan nilang makarating ng Imperial Palace agad. Pero matapos nga silang makarating ng Imperial Palace ng Qing Kingdom, ay nakaabang naman na ang mga sundalong bantay ng palasyo, kung saan ay handa ang mga ito na umatake anumang oras. At matapos na silang makita nila Duan Mo, ay sinabi ng isa na malamang sa ito umano ang dahilan, kung bakit kakaunti lamang ang nakita nilang mga bantay sa labas, dahil ang kanilang puwersa ay nakafocus sa pagbabantay ng palasyo. At dito nga ay sinabi ni Duan Mo sa sixth brother nila, na magdala siya ng mga kasamahan at magdulot ng kaguluhan sa labas ng palasyo, at ang mga may iwan nga daw ay kailangang sumunod kay Duan Mo, dahil mayroon siyang alam na sekretong lagusan. Pero duda nga ang mga ito sa sinabi ni Duan Mo sa kanila, dahil ngayon lang umano nila narinig ang patungkol sa sekretong lagusan, sabay tanong kung ang intelligence network daw kaya ng hari, ay mayroon na namang mga panibagong natuklasan. Pero muli, ay sinabi nga ni Duan Mo Huangqi na umalis na sila ngayon din, kaya naman agad na sumunod ang mga ito sa kanyang utos. Pero sinabi nga ng isa sa kanila na parang nakakatakot umano si Duan Mo ngayon, habang ang isa naman ay sinabi na malamang sa anxious lang siya, dahil lagi naman siyang ganun sa tuwing nasa digmaan sila. At sa kanilang pag-alis nga ay nanatili namang tahimik si Duan Mo, hanggang sa ilang sandali pa ay makikita natin ang mga kabalyerong ito ng Qing Kingdom, at ginamit nga ng isa sa mga kasamahan ni Duan Mo ang abilidad niya, upang makontrol ang insektong ito na tumusok sa muka ng kabayo. Dahilan upang bigla itong magwala, at mapatanong ang mga sundalo sa kung ano ang nangyayari, at kung inaatake daw ba sila ng mga kalaban, pero agad naman itong pinabalik ang kanyang insekto. Habang ang mga sundalo naman ay sinabi na patunigan nila ang alarm, pero ginamit naman ng isang ito ang kanyang abilidad upang pigilan sila, at matapos nga niya itong ihagis sa mga kalaban, ay nagkaroon ng pagsabog hanggang sa nahihirapan na silang makakita. Kaya naman sinabi ng isa na kailangan nilang mas maging alerto, dahil siguradong ang alikabok umano ito at ang usok, ay sasamantalahin ng kalaban upang makalagpas sa kanila. Pero sinabi naman ng isa na nais man nilang maging alerto, pero hindi nila masabi kung sino ang kalaban dahil sa usok. Sunod ay agad namang sumugod ang kasamahan ni Duan Mo, upang patayin ang mga kalaban nila, at dito ay nakuha pa niyang dilaan ang kanyang espada, habang sinasabi na nung nakaraan umano ay nabitin siya sa pagpatay, pero ngayon ay lulubos-lubusin nga daw niya. Pero bigla naman siyang sinumpakan ng insekto ng isa, at sinabi na huwag siyang magpapadala sa pagnanais niyang pumatay, dahil nakita na nga daw ni Duan Mo ang sekretong lagusan, kaya dapat na silang magtago at humanap ng pagkakataon upang makabalik sa grupo nila. Samantala habang naglalakad nga sa sekretong lagusan sila Duan Mo, ay naalala nito na dito umano nagdaan ang hari ng Qing Kingdom na magtungo siya sa seclusion. Kaya naman kung mapapatay daw nila ang hari bago pa siya matapos, o bago pa siya mag-breakthrough, ay malamang sa mababago nila ang kalalabasan ng digmaang ito. Sabay utos sa kanyang mga kasamahan na magmadali, dahil mayroong matinding labanan ang naghihintay sa kanila. Pero biglang ang dumating ang mga sundalong ito ng Qing Kingdom, kung saan ay agad silang sumugod kila Duan Mo, habang tinatanong kung bakit umano may mga insekto dito, at sinabi na masyado umano silang lapes-tanganan upang magtungo sa lugar na ito. Kaya naman masyado ang gulat ng mga ito, at sinabi na nagdilang demonyo umano si Duan Mo, dahil ngayon pa lang ay mukhang magkakaroon na sila ng matinding laban,
Pero sinabi naman ni Duan Mo na hindi naman umano niya alam na magkakatotoo ang mga sinabi niya. Pero hindi bali na nga daw, at sabihin na lang nila ang gusto nilang sabihin, sabay kuha sa kanyang mga espada, at inutusan ang kanyang mga kasamahan na gumawa ng formation, upang harangan ang kanilang pag-atake, dahil siya na daw ang bahala sa dalawa nilang kalaban. At agad ngang nagtungo si Duan Mo sa kanilang likuran, kaya naman masyado ang gulat ng kanilang mga kalaban, kung saan ay napapatanong pa sila kung saan daw nagmula ang batang si Duan Mo, at kung bakit tila umano kumpiyansa siya sa kanyang cultivation. Habang ang isa naman, ay sinabi na mukhang minamaliit daw sila ni Duan Mo, dahil inutusan niya ang mga B-rank niyang kasamahan upang labanan sila, at sinabi na kailangan nilang magtulungan upang pabagsakin muna si Duan Mo Huangqi, pero agad ngang nagtungo sa kanilang likuran ang isa sa kasamahan ni Duan Mo, upang atakihin ang mga sundalo ng Qing Kingdom. At dito ay sinabi nga niyang malakas umano ang loob ng dalawang kalaban nila, na minamaliit ang kanilang kapasidad bayalang mga B-ranks, at ginamit nga nila ang kapangyarihan ng Black Armor upang palutangin ang mga ito. At dito ay naisip naman ni Duan Mo, na sa tulong umano ng Black Armor, ay malamang sa matatagalan naman ng kanyang mga kasamahan ang pakikipaglaban, hanggang sa mapatay niya ang kanyang kalaban, upang matulungan sila. Pero dahil nga sa na-distract si Duan Mo, ay sinamantala naman ito ng kanyang kalaban upang umatake, na agad namang naiwasan ni Duan Mo Huangqi, at dito nga ay sinabi ng lalaki na hindi umano ito ang oras, upang alalahanin niya ang kanyang mga kasamahan. Pero sinabi lang naman ni Duan Mo na alam umano niya, at hindi nga daw ito kailangang sabihin sa kanyang ng kalaban niya, sabay tagpa sa kamay nito. At wala ngang pinalagpas na sandali si Duan Mo na muling sumugod, upang tagpasin pa ang isa sa mga kamay ng kanyang kalaban, hanggang sa tuluyan niya itong mapatay, kaya naman masyado ang gulat ng kanilang mga kalaban. Habang ang kasamahan naman ni Duan Mo ay masyado ang tuwa, at sinabi na ang pag-atake daw ni Duan Mo gamit ang saber niya ay napakaastig, sabay sabi ding turuan siyang gumamit ni Duan Mo ng saber pagbalik nila, pero bigla nga siyang inatake ng kanilang mga kalaban, kaya naman napa-atras ito at halos mawalan ng malay. Pero agad nga ding nagtungo si Duan Mo sa kanyang likuran, upang saluhin ang kanyang kasamahan, at sinabi na kailangang ipangako nito na makakabalik siya ng buhay, upang maturuan siya sa paggamit ng saber ni Duan Mo Huangqi. Sunod ay sinabi ng lalaking ito, na nais umano niyang malaman ang pangalan, ng lapis tanganan na pumatay sa kanyang kapatid, kaya naman nagpakilala siya bilang si Duan Mo Huangqi, ang isa sa mga tapat na tagasunod ni God Lu Shen. Pero matapos nga ng pagpapakilala niya, ay nakaramdam siya ng matinding pressure mula sa kanyang likuran, at dito ay narinig niya ang isang tinig, na nagsasabing isa pala siya sa mga asong ulol ng Lu family, at dahil doon ay hindi na nga daw magtataka ang lalaki sa kanyang likuran, kung paano niya nahanap ang lugar na ito at magsimulang kagatin ang kanyang mga tauhan. Dito nga ay naisip din ni Duan Mo, na ang pressure umanong nararamdaman niya ay halos kaparehas na ng nagmumula sa maestro level, sabay tanong sa kanyang sarili kung ito na ba ang hari ng Qing Kingdom, at kung lumabas ba ito sa seclusion ng mas maaga sa inaasahan niya. At agad na din niyang naalala ang nangyari 3,000 taon na ang nakalipas, kung saan ay ang hari umano ng Qing Kingdom, ang personal na pumatay sa kanyang mga kapatid, sa mismong harapan ni Duan Mo Huangqi. Samantala sa star chart naman ng ating bida, ay napapatanong si Miao Miao kung ano ang nangyayari, dahil si Duan Mo Huangqi nga daw na kasalukuyang pinagdadaanan ng heart tribulation, ay nagkaroon na ng malay, pero tila masyado daw yatang malakas ang kanyang willpower. Pero ang nakakapagtaka nga daw, ay hindi pa din lumalabas o umaalis si Duan Mo sa kanyang heart tribulation, kahit pa nagkaroon na siya ng malay, kung saan ay hinahayaan pa din niyang mangyari ang lahat sa kanyang heart tribulation, at tila umano binabalikan niya ang lahat ng kanyang nakaraan. Dito nga ay naisip din ni Miao Miao, na isa umano talagang kakaibang tao si Duan Mo Huangqi, dahil alam naman niya na ang mga labanan at kaganapan sa heart tribulation, ay lalong tumitindi pagmula ito sa alaala niya, kung saan ay patuloy din itong kukonsumuhin ang spiritual at mental na lakas niya. At ang pananatili nga daw sa heart tribulation ng sobrang tagal, ay magiging masyadong mapanganib kahit kanino man, gayunpaman ay pinili pa din daw manatili ni Duan Mo Huangqi sa kanyang heart tribulation, upang makasama pa niya ng mas matagal, ang mga tinuturing niyang kapatid at dating kasamahan. At dito ay muling ang inutusan ni Duan Mo ang mga kasamahan niya, upang gumawa ng Dharma Seal at Formation, dahil ang kanilang kalaban ay magsisimula na umanong umatake. At bago nga tumama ang pag-atake ng hari ng Qing Kingdom,
ay agad namang nakagawa ng formation o barrier sila Duanmo, pero ang mga tauhan nga ng kalaban nilang hari, na walang depensa ay nagtilansikan ng dahil sa pag-atake ng hari nila. At dahil nga sa pag-atake ng kanilang hari, ay nakatanggap sila ng matinding pinsala, pero mukhang masaya pa din ang mga ito dahil lumabas na daw ang kanilang hari, at dahil dito ay sigurado umanong magiging ligtas na ang Qing Kingdom nila, laban kay God Lu Shen. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay namatay na ang mga tauhan ng kalaban nila Duanmo Huangqi, at agad na ding kinuha ng hari ang kanilang spiritual na lakas o superpower. At matapos nang sabihin ni Duanmo, na nakakapanghinayang umano ang pag-atake ng hari, dahil ang mga tauhan lang din niya ang namatay, ay pinisak nito ang mga kaluluwa nila at sinabing ibigay sa kanya ang kanilang kapangyarihan. Matapos nito ay biglangang nagkaroon ng malakas na pagsabog, kung saan maging si Duanmo Huangqi ay nahihirapan sa kanyang pagdepensa, kaya naman agad nitong nilinggan ang kanyang mga kasamahan, nang dahil sa pag-aalala sa kanila. At dahil nga sa sobrang lakas ng naganap na pagsabog at pag-atake ng hari ng Qing Kingdom, ay nahihirapan ang mga ito na depensahan ang kanilang sarili. Dito nga ay naisip din ni Duanmo, na ang Black Armor umano ay kayang sanggahin ang mga biglaang pag-atake, pero ang mga parte nga daw ng katawan nila na hindi natatakpan ng Black Armor, ay maaari pa ding mapinsala at malamang sa hindi nila ito matagalan. Kaya naman naisip niya, na kailangan na niyang tapusin agad ang laban nila, dahil kung hindi ay muling mamamatay ang kanyang mga kasamahan, at agad na siyang lumipad upang atakihin ang hari ng Qing Kingdom. Na sinabi lang naman na hindi na umano masama ang kanyang lakas, dahil na kaya niyang magdulot ng pinsala sa hari, pero sayang nga lang daw dahil hanggang dun na lang yun, at dito na magtatapos ang lahat, kasabay ng paglabas niya sa kanyang superpower, na naging dahilan naman kung bakit tumilansik si Duanmo Huangqi. At habang pabagsak nga si Duanmo Huangqi, ay napansin niya ang kaparusahan ng langit, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili, kung hindi daw kaya nag-breakthrough ang hari ng Qing Kingdom. Samantala bago naman siya tuluyang bumagsak, ay inalalayan naman siya ng kanyang mga kasamahan, at dito nga ay sinabi ng hari na habang nilalabanan umano niya ang tribulation, ay bahala na muna ang kanyang mga sundalo upang aliwin sila Duanmo Huangqi, at agad na nilang pinalibutan ang grupo nila Duanmo. At habang nanginginig pa nga si Duanmo, ay sinabi nito na ang mga kasamahan na umano niya ang bahala sa mga sundalo dito, dahil magtutungo siya sa kalangitan upang labanan ang hari ng Qing Kingdom. Kaya naman masyado ang pag-aalala ng isa kay Duanmo, dahil maaari nga daw siyang mapahamak sa heavenly tribulation, pero sinabi naman ng isa na huwag na siyang magsalita, dahil pag nagsalita nga daw si Duanmo, ay malamang sa mayroon siyang plano at alam niya ang kanyang ginagawa. At sinabi nga nito na hindi nila kailangang mag-alala, dahil magiging maayos umano siya pagkatapos ng lahat, at agad na din siyang lumipad upang sundan ang hari ng Qing Kingdom. Samantala sa kalangitan nga, habang hinihintay nito ang kaparusahan ng langit, ay mabilis namang lumipad patungo sa kanya si Duanmo Huangqi, at sabay nga nilang napansin, ang paparating na unang bagsak ng kaparusahan ng langit. Kaya naman agad na naglunsad ng sneak attack si Duanmo Huangqi sa hari, na tinatanong kung napapagod na daw bang mabuhay si Duanmo Huangqi, dahil masyado nga daw malakas ang kanyang loob, upang makialam sa tribulation ng isang nag-breakthrough sa maestro level. Pero agad na din itong napansin na pabagsak na ang unang kidlat, kaya naman wala na siyang nagawa kundi saluhin ito gamit ang kanyang mga kamay, na nababalot ng kanyang superpower, at naisip na kung hindi lang umano dahil sa pakikialam ni Duanmo, ay hindi naman sana siya tinamaan ng unang bagsak ng kidlat. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung plano daw talaga kaya ni Duanmo Huangqi na makialam sa kanyang kaparusahan ng langit, at gamitin ito upang mapatay siya, sabay tanong kung nagpapakamatay din daw kaya si Duanmo. Pero ilang sandali nga lang din na nang nakalipas, ay paparating na ang pangalawang bagsak ng kidlat, at dahil dito ay agad ngang nagtungo sa kanya si Duanmo upang umatake, pero sinabi lang naman ng hari na sapat na umano ang minsan, at dahil sa mukhang curious nga daw si Duanmo sa kidlat mula sa tribulation ng maestro, ay dinampot nito ang armor ni Duanmo Huangqi, at hinagis siya patungo sa pabagsak na kidlat, habang sinasabi na bahala na umanong samalo si Duanmo sa kidlat para sa hari, at agad nang tumama sa kanya ang pangalawang pagbagsak ng kidlat, mula sa tribulation ng isang maestro level. At ilang sandali pa nga ang nakalipas matapos tumama ang kidlat, ay nanatili namang buhay si Duanmo Huangqi, sa tulong ng kanyang suot na mountain shaking armor. Kaya naman nasabi na lang nito,
na hindi na umano siya magtataka kung bakit masyadong matapang si Duan Mo, at mukhang dahil nga daw yun sa top grade niyang artifact, sabay tanong kung binigay daw ba ito sa kanya ni Lu Shen. At kung ganun nga daw ay hindi na siya magiging mabait pa, sabay gamit sa kanyang abilidad upang mabind si Duan Mo Huangqi, na siyang ginamit upang saluhin ang pangatlong kidlat mula sa kanyang tribulation, at dito ay sinabi niyang naging madali ang lahat ng dahil kay Duan Mo, sabay pasalamat at sinabing mamamatay na siya ngayon.